Magandang araw, Ginoong Chan. Ako si Christopher James Tobeti Kahulugan. Ako naman si Carl David Isbionas. At ito ang aming repetisyo sa paksang Ang Karanasan sa Banal. So ang thesis namin para sa basahing iyon ay dito sinasabi natin na ang karanasan ng tao ay maaaring maging banal at makabuluhan kapag ito ay tinatanggap ng buo at may malay na pag-unawa. Sinasabi natin ito sapagkat ang karanasan ay hindi lamang simpleng pangyayari, kundi isang pakikipagtagpo sa realidad na humuhubog sa pagkatao ng tao. Bukod dito, sinasabi natin ito dahil sa karaniwang karanasan ng buhay ay naroroon ang lalim at kabuluhan na maaaring magbukas sa tao sa kabanalan. At katlo, sinasabi natin ito dahil ang pagiging bukas ng kamalayan ng tao ang nagbibigay daan upang makita ang tunay na kahulugan ng karanasan. Para sa mga personal na karanasan, upang ilarawan ang unang punto, isaalang-alang ang isang taong dumaan sa paghihirap, ngunit natutong magpakatatag at mas maunawaan ang kanyang sarili. Bilang halimbawa si kalawa, ang simpleng pagtulong sa kapwa na nagdudulot ng malalim na pakiramdam ng sanaysay at kabanalan. Tungkol naman sa ikatlong punto, personal kong naranasan ang pagninilay sa tahimik na sandali na nagbukas ng mas malalim na pag-unawa sa buhay. At mga posibleng pagtutol, gayunpaman maaaring sabihin ng iba na ang karanasan ay pansarili lamang at walang pangkalatang kabuluhan. Kaugnay ng ikalawang punto, tumututol ng iba na ang kabanalan ay hiwalay sa pag-araw-araw na buhay. Sa ikatlong punto, iginiit ng ilang palaisip na ang kahulugan ay likha lamang ng isipan ng tao. Mga tugon sa mga pagtutol. Sa unang pagtutol, sinasagot natin na bagamat pansarili ang karanasan, mayroon itong kakayahang magpahayag ng pangkalahatang katotohanan. Sa ikalawang pagtutol, tumutugon tayo na ang kabanalan ay maaaring matagpuan sa karaniwang karanasan ng tao. At hingil sa ikatlong pagtutol, sinasabi natin na ang kahulugan ay hindi lamang imbento, kundi bunga ng tunay na pakikipagtagpo sa realidad. So, mga ilustrasyon mula sa sariling karanasan, ang pakikinig sa problema ng kaibigan ay nagiging isang kahulugang karanasan. Ang pagtitiyaga sa pag-aaral kahit mahirap ay nagbubunga ng personal na paglago. Ang tahimik na pagdarasal ay nagbibigay linaw sa direksyon ng buhay. Para sa konklusyon, sa kabuuan, sinasabi natin na ang karanasan ng tao ay nagiging makabuluhan at banal kapag ito ay tinatanggap, pinagninilayan at inuunawa ng malalim. Sariling pananaw, ang karanasan ang ugat ng tunay na pag-unawa. Pangalawa, ang kabanalan ay hindi hiwalay sa pang-araw-araw na buhay. Pangatlo, ang kamalayan ang susi sa pagbibigay kahulugan sa karanasan. Aplikasyon sa buhay sa kasalukuyan. Maging mas mapagnilay sa mga karanasan na sa araw-araw. Kilalanin ang halaga ng mga simpleng gawain at pakikipagkapwa. At gamitin ang karanasan bilang gabay sa pagpasya at pagpatuloy ng paglago bilang tao. At yun lang po.